Inakyat na mismo ng mga tauhan ng COMELEC ang isang liblib na sitio para mairehistro ang daan-daang katutubo mula sa 2 tribo sa San Fernando, Bukidnon. Tinuruan din silang gumamit ng bagong vote counting machines. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos 1 oras na baku-bakong biyahe paakyat sa bundok. Higit 1 kilometrong lakaran at tumawid pa sa ilog. Ito ang binuno ng News 5 kasama ang COMELEC para marating ang Sitio Kalinawan, Barangay Kibongkog sa bayan ng San Fernando sa Bukidnon. Dinayo mismo rito ng COMELEC ang 2 tribo ng Tigwahanon at Matigsalug para maiparehistro sila bago ang halalan sa susunod na taon. Kapag meron tayong mga katutubo, dapat sinasadya. Hindi yung katutubo ang sumasadya sa atin. Nalalayuan talaga sila, nahihirapan silang bumaba dito sa kabayanan. Tapos at the same time, yung iba kasi dyan, aminin na natin, nahihiya. Lalo pat sila ay i-assist. Sabi ng COMELEC, oras na magkaroon ng hanggang 300 botante sa isang lugar, handa silang dumayo at doon na mismo idaos ang halalan. Pero sa 500 residente ng Sitio Kalinawan, 200 lamang ang rehistradong botante. Aabot sa 30 kilometro o halos 2 oras na biyahe mula rito sa bundok patungo doon sa munisipyo ng San Fernando para lang makapagparehistro ang mga botante. Kaya naman marami sa mga miyembro nitong tribo Tigwahanon, pinipili na lang daw ipagpaliban ang pagpaparehistro maging ang pagboto sa mga halalan. Isa rito ang 74 anyo sa si Lolo Pedro na hindi pa raw nakakaboto sa buong buhay niya. Kwento niya, minsan na siyang nagparehistro. Pero nung halalan na, nawala naman ang pangalan niya sa listahan kaya nawalan na rin daw siya ng ganang bumoto. Ang katribo naman niyang sa Dato Dimas, ikinatuwa ang pagdayo sa kanila ng COMELEC dahil hindi na rin nila kailangang mag-arkila pa ng sasakyan pababa sa bayan. Sa ngayon, higit 30 bagong botante na ang nairehistro ng COMELEC sa sitio. Hanggang bukas pa'y daraos ang programa rito. Kaya isinabay na rin ng COMELEC ang voter education para ituro sa mga katutubo ang paggamit sa bagong automated counting machine ng Meru na gagamitin sa 2025 midterm elections. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.